mag share, no? Share ko lang muna guys saglit sa aking newsfeed itong ating live para makapanood din po yung iba. Share lang natin. Dali nga, papatayin ko yung electric fan. Sinisipon ako sa hangin. Yan, pinatay ko muna yung electric fan at ako is sinusumpong na naman ang aking sepon. Yan. Yan talagang aking sakit. Sensitive ang aking ilong. Kung pwede nga lang ipatanggal ng ilong ko, papatanggal ko na lang. Para wala nang sipon. Pwede kayo magpatanggal ng ilong. So, share ko lang sa newsfeed ko ha. Yan. Share sa newsfeed. Yan. 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 Share ko lang sa newsfeed. Isa pa. Share ko lang sa aking group. 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 Yan. Okay. No? So, last, share ko lang sa Messenger. Yan. Yan. Okay. Yan. So, okay po. Yan. Okay na. I-share ko na. Okay na. Josh Kyle Edip Official. Hello. Hello din po sa inyo, no? Yan. Salamat po sa pag-drop by. Yan. Okay. So, ngayon mga kaibigan, ang ating pong topic, no? So, hindi lang po isang topic natin. May iba pa po tayong topic, mga kaibigan. Pero, ang pinaka-topic po natin ngayon ay itong mga kaibigan, no? Lumabas muli sa social media at nagba-viral yung dati pong statement ni Ka-Percy Lapid, no? Patungkol po dito sa Korte Suprema. So, marami pong nagsasabi na, naku, nahulaan po ni Ka-Percy Lapid yung mangyayari at yung gagawin ng Korte Suprema, no? So yan po ang sinasabi ng mga tao. Argo, hello host. Hello din po sa iyo, Argo. Hindi na kita nakita Ngayon lang ulit kita nakita. Salamat sa pag-drop by, no? So, papakita ko muna sa inyo bago natin komentuhan, no? Papakita ko muna sa inyo itong video. Maiksing video lang po ito, no? Ito po sinasabi ng mga tao na predict nga ni Ka-Percy Lapid yung mangyayari, no? So kahit patay na po si Ka-Percy Lapid, ilang taon na siya na nakahimlay, ay talagang parang buhay na buhay pa rin siya dahil nga po dito sa mga statement niya na lumalabas at nagba-viral pa, no? Argo, maraming salamat sa pakape. Argo, thank you. No? Yan, may pakape na tayo. So, eto. Okay, palabas natin. Very short video lang ito. Okay. Sigurong iba sa inyo ay napanood na rin ito. Yan. Panoorin natin ito. Nakakapangilabot. Alam po ni Percy Lapid tungkol sa Korte Suprema. At sabi niya dito mga kaibigan na ang Korte Suprema nga daw ay hindi yung pinag-uusapan kung ano yung tama
kundi kung ilan yung numero. Halimbawa, yung isa, dito siya, gusto niya yung tama, no? Tamang desisyon. Pero kung yung isa naman na magpuponente ay mali naman yung desisyon. Guys, ibig sabihin, kung sino yung marami, paramihan. Hindi yung para sa katotohanan, kundi paramihan. Ito po yung sinasabi ni Percy Lapid. Sabi niya, ang mga kalaban na daw ni PBBM ay hindi oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So pag-upo pa lang ni PBBM, alam na ni Percy Lapid yung mangyayari. Nakakapangilabot. Sinadya yan, mga kaibigan, para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito, tatapatin ko kayo. Yan yung kampo ni Bongbong Marcos, kung nakikinig kayo. Wala na sa oposisyon ang kalaban nyo. Ang kalaban na ngayon ninyo, kasama ninyo. Lahat pwede nang gawin ngayon. Nakikita na ninyo ang senaryo. Ha? Supreme Court Justice. Isa o dalawa na lang yata. Bali, isa na lang eh. Ang appointed yata ni Pinoy dyan, isa na lang. Simula, nagilima yan, isa na lang. O dalawa, ganyan. Yan na lang natitira dyan. At sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court, numbers game. Hindi ho ang nasusunod dyan, tama ba yung desisyon? Kung sino yung boboto ng marami. Majority rule, mga kaibigan. Kung sino yung marami, halimbawa, kontra ka sa desisyon. Tama naman yung desisyon. Kontra ka, pinaluktot mo. Mas maraming pumirma. Ikaw yung dissenting eh. Ikaw yung sumulat nung pagkontra. Ang tawag doon, dissenting opinion. Pero mas maraming pumirma sa'yo kaysa doon sa tamang desisyon. Ano ito? Yan, no? So, panood nyo. Argo DDS pa rin ako, host. No problem po, no? DDS or Pink, no problem. Josh Kyle Edit Official, thank you, PBBM. Nesita Kagulada, hi po sa inyo, no? So, ito po. Yan po, mga kaibigan, ay matagal na po na statement ni Percy Lapid at ngayon nga po ay nagba-viral ulit. So, ito po yung sinasabi niya, yung kanya pong warning, no, sa ating Pangulo na sinasabi po niya na ang kalaban daw ay hindi na daw yung oposisyon, no? Kundi nasa loob yung mga kasama. At yan nga, mga kaibigan, ay nangyari. So, ibig sabihin, mga kaibigan, pagpasok pa lang ni PBBM, marami na pong sinasabi ng mga statement si Percy Lapid patungkol dito. Kanyang mga prediction na si PBBM ay pababagsakin, no? Patatalsikin. Ilang beses po niya yung sinabi. Pag-upo pa lang po niya, mga kaibigan, ng mga hindi pa po nakakaisang taon, ay sinasabi na niya yan na magkakaroon ng mga destabilization plot. At nangyari nga, di ba? Kaya nga nagkaroon ng balasahan, no, sa House of the Representative. Kaya nga tinanggal si Gloria Macapagal-Arroyo dahil nga dyan sa pagtatangka na tanggalin si Speaker Martin para iluklok yung sarili niya sa speakership. At pagkatapos noon ay madali na nila magagawan si PBBM ng impeachment at patatalsikin. So maraming beses po yan, kung hindi ako nagkakamali, mga 3 beses na sumubok, no, si GMA para tanggalin itong si speaker, pero hindi po nangyari. At maraming beses din po nangyari na etong mga DDS, no, itong mga Duterte ay rally ng rally at nangungumbinsi. Natatandaan yun, nandito pa noon si dating Pangulong Duterte. Panay po ang ikot niya, no? Umiikot po siya sa Mindanao, no? At kanya pong kinukumbinsi yung mga taga Mindanao. At hindi lang po sa Mindanao siya umiikot, kundi sa iba-ibang lugar sa ating bansa. Umiikot siya para po sa napupuntong destabilisasyon, no? So, yan po, mga kaibigan, open secret na po yan eh. At even, mga kaibigan, August pa lang, umupo si PBBM July 1, August pa lang sinasabi na ng mga DDS, kahit sa mga comment section, alam na ng mga DDS, sinasabi nila, enjoy na kayo ngayon kasi sa August, babae na ang presidente. So, ibig sabihin, wala pa pong 1 taon. Ganyan na po ang sinasabi nila kasi
parang alam na nila na mapapatalsik nila ang Pangulong Marcos, 'no? Kasi masyado nilang in-undermine, masyado po nilang, in-underestimate ang ating pangulo na akala nila ay weak leader. Kasi yun nga ang sinasabi ni Duterte na weak leader daw si PBBM. Kaya eto namang mga supporters sa mga DDS akala po nila ay ganun-ganun lang nila mapapatalsik si PBBM. Akala nila si PBBM nga isang weak leader. Pero ginawa po nila lahat ng kanilang magagawa pero hindi po sila nagtagumpay sa kanilang destabilization. At ang nangyari po nabaliktad dahil si Duterte po ngayon ay hindi na makapagsalita dahil nandun na po siya sa The Hague, nakakulong at kumakaharap sa kanyang kasong crime against humanity. At hindi lang yan mga kaibigan na si VP Sara Duterte ay nakakaharap din ngayon sa ah, kaso 'no at saka may impeachment complaint pa mga kaibigan. At hindi lang yan pati mga kaalyado sina Bato, sina Bongo na sa pagkakaalam ko mga kaibigan ayon doon sa isang source ay maaring arestuhin, bago bago matapos ang taon or pagpasok ng 2026 ay lalabas ang warrant of arrest. At hindi nila yan puwedeng hindian mga kaibigan dahil yan po ay legit 'no, legit po yan dahil sabi nga po 'no sa desisyon, ayon sa desisyon ng Korte Suprema na ang ICC ay merong jurisdiction sa kaso ng dating pangulo 'no, doon sa crime against humanity. Kaya magagawa pa rin ng ICC na labas ng warrant of arrest para arestuhin sina Bongo at saka sina Bato 'no. So malapit na 'yan mga kaibigan. So si VP Sara daw medyo ihuhuli 'no si VP Sara. Pero, sinasabi na kasama din daw 'yan dahil kasama po 'yan doon sa sinasabi ni Las Cañas 'no. Tsaka meron naman pong ebidensya mga kaibigan, eh, kasi ang sinasabi po ni Las Cañas na, si VP Sara Duterte ay gumawa ng panibagong ah, version ng tukhang. Ayaw daw niya ng makalat, ng basta na lang may natutumba dun, may natutumba dito, may natutumba dun sa kabila, 'no. So, ang instructions daw ni VP Sara Duterte ayon kay Las Cañas ay gumawa 'no ng panibagong version ng tukhang at ito ay kikidnapin. Yung gustong iganon, kikidnapin muna pagkatapos dadalhin sa Laod Quarry, pagkatapos doon siya gaganon at pagkatapos doon na siya ibabaon para magmukhang missing. Yun po 'no, magmukhang missing. Hindi yung may natutumba dun, meron dito, makalat. Ayaw niya ng makalat. So yun daw po ang instruction si VP Sara Duterte. At meron pong mga data kasi doon po sa panahon na mayor si Sara Duterte ay marami pong mga na gano'n at mga nawawalang tao. So, ibig sabihin may katotohanan po ang sinasabi ni Las Cañas, 'di ba? 'Yan. Taro Sakamoto mas matapang ang Marcos Sr. Well, totoo naman 'no? Totoo naman, matapang si PBBM pero mas matapang talaga si President Marcos Sr. Siyempre ano 'yun, eh, literal na ano 'yun, eh, lumaban talaga sa giyera, literal na sundalo, oh. So, iba yung training nun kaya kung matapang si PBBM, mas matapang talaga si President Marcos Sr. Tama naman po yun 'no? Gavino Manawis tama po kayo madam, kung mag-iisip na mabuti ang mga Duterte, DDS at maiisip kung meron lahat puso, kabutihan ng sambayanang Pilipino ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Michael Pangan, magandang gabi po, Ma'am Admin Rich. Magandang gabi din po, 'no? Dito umaga na, 'yan. So, 'yan po mga kaibigan 'no, yung sinasabi po ni Ka-Percy Lapid na, ang eto daw kalaban ng ating Pangulong Marcos ay hindi daw yung oposisyon, wala na daw sa oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So, ibig po sabihin, nahulaan, na-predict po ni Ka-Percy na eto nga ang kalaban ni PBBM ay hindi na yung mga oposisyon kundi yung mismo
nasa gobyerno niya, yung mismo yung kanyang ka-partner na si VP Sara Duterte na nagpapabagsak sa kanya ilang ulit pero hindi po, nagtatagumpay. So, sinight din po ni Ka-Percy Lapid tungkol po sa Korte Suprema, 'di ba? Ang sabi niya sa video, ayan na 'yan, oh, makikita na ngayon 'yan, 'di ba? Yung pagtatanggal 'no ni dating Pangulong Duterte sa mga Supreme Court justices, tinanggal 'no, pina-impeach ni Duterte 'no, pinatanggal niya at pinalitan niya mga kaibigan. So, sabi po ni Ka-Percy Lapid 'no, 15 justices mga kaibigan 'no, ay mga appointee na ni Duterte at isa na lang daw 'no or, dalawa yung natira. Yun nga si Leonen at saka si Kagiwa 'no. So, tama po, yung sinasabi po ni Ka-Percy Lapid ay tama po at sinabi po ni Ka-Percy na ginawa daw yan para siguraduhin ang pagkapanalo ni VP Sara Duterte. Mm. Ngayon mga kaibigan, masasabi natin, kaya ba kaya ba, malakas ang loob ni VP Sara Duterte na gumawa ng mga kabulastugan ay dahil totoo ba ito, itong sinasabi ni Ka-Percy Lapid na itong mga Korte Suprema na 'to, itong Korte Suprema na 'to na merong 15 na mga justices na appointee ni Duterte ay magsasalba palagi kay VP Sara Duterte? Totoo ba ito? Kasi ito yung sinasabi ni ano, ni Ka-Percy Lapid, sa kanyang, dito sa kanyang video na sinadya daw 'yan, kaya daw ginawa 'yan dahil para daw isalba si VP Sara Duterte, para daw manalo si VP Sara Duterte. So, totoo ba ito mga kaibigan? Hmm. Ka-Percy Lapid po ang nagsabi niyan, 'di ba? So, kung atin pong pagsasama-samahin at ikokonekta yung mga lumalabas, 'di ba mga kaibigan, bago lumabas yung, desisyon ng Korte Suprema ay naglabas naman din po 'no, si Montalvo doon ng kanyang balita 'no, kinomentary po niya sa Vera Files na eto nga po, magdedesisyon daw ang Korte Suprema para si VP Sara Duterte ay maisalba 'no, na kanilang sasabihin na unconstitutional 'yan 'no, yung impeachment na 'yan ay unconstitutional. 'Yan ay null and void. So, kung atin po ngayong pagsasama-samahin at dungtungin yung mga facts, yung mga sinasabi 'no, na mga aligasyon nitong, si Montalvo na meron daw Supreme Court insider na nagsabi sa kanya na ganito daw na si Leonen daw ang magpoponente para para sabihin na, legit 'yan kasi dilawan, 'no? Para daw maging legit sa, isipan at sa mata ng mga dilawan. Si Leonen ang poponente, pero ito daw ay may kapalit para gawin siyang Supreme Court Justice. Yan po ang sinabi ni Montalban 'no, sa Vera Files 'no. So, eto daw po 'no at, kumbaga buwatan mga kaibigan, yan po yung kanyang sinasabi. At kung pakinggan natin sa kung inyong iintindihin yung narinig natin kanina sa sinabi ni Ka-Percy Lapid tungkol sa mga Supreme Court Justices, ang sinasabi po niya diyaan sa Korte Suprema ay numbers daw ang tinitingnan at hindi daw kung tama or mali. Hmm. Kaibigan, balikan natin yung sinabi ni Percy Lapid, yung kay Percy Lapid lang para i-recall natin, okey, balikan natin. Kasi mga kaibigan 'no, kung ating
ating pinapagdugtong-dugtong yung mga sinasabi, parang ano, it makes sense, 'di ba? Parang parang nakakapaniwala talaga kapag Sabi ni Baste, pinagdudugtong-dugtong natin yung mga sinasabi. Eto, panoorin natin ito. Eh, mali naman. Paramihan. Oh, ni BBM ay hindi oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So pag-upo pa lang ni BBM, alam na ni Percy Lapid yung mangyayari. Nakakapangilabot. Sinadya yan, mga kaibigan. Para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito, tatapatin ko kayo. Yan yung kampo ni Bongbong Marcos kung nakikinig kayo. Wala na sa oposisyon ang kalaban nyo. Ang kalaban na ngayon ninyo, kasama ninyo. Lahat pwede nang gawin ngayon. Nakikita na ninyo ang senaryo. Ha? Supreme Court Justice. Isa o dalawa na lang yata. Bali isa na lang Ang appointed yata ni Pinoy dyan, isa na lang. Simula, nabilima yan, isa na lang. O dalawa, ganyan. Yan na lang natitira dyan. At sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court, numbers game. Hindi ho ang nasusunod dyan, tama ba yung desisyon? Hindi. Kung sino yung boboto ng marami. Majority rule, mga kaibigan. Kung sino yung marami, halimbawa, kontra ka sa desisyon. Tama naman yung desisyon. Kontra ka, binaluktot mo. Mas maraming pumirma. Ikaw yung dissenting Ikaw yung sumulat nung pagkontra. Ang tawag doon, dissenting opinion. Pero mas maraming pumirma sa'yo kaysa doon sa tamang desisyon. Panoorin natin ito. Nakakapangilabot. o 'di ba? Ah. Guys, nahulaan talaga ni Ka-Percy Lapid, 'no? Sabi po niya, diyan sa Korte Suprema, numbers diyan, numero. Hindi sa kung ano yung tama, hindi yung katotohanan or mali, kundi numero. Halimbawa, kung meron daw, merong magsusulong ng tamang desisyon, tapos ikaw kinontra mo, mali naman yung desisyon mo, pero mas marami ang pumabor sa'yo, pumirma para pumabor sa'yo. Ikaw ang ano, ikaw ang mananaig kahit na mali ang iyong desisyon. Kita mo? Guys, nang sinabi yan ni Ka-Percy Lapid, hindi pa isang taon si PBBM. 'Di ba? Yung mga pronouncement nga ni Ka-Percy Lapid, hindi pa 1 year si PBBM sa Malacanang. Sinabi na niya na merong destabilization plot. At ayan malinaw mga kaibigan, na eto, ginawa daw yan, sinadya daw yan, na tinanggal ni Duterte yung mga justices at i-install yung kanyang mga justices na appointed niya para daw manalo si Sara sa anumang larangan. So mga kaibigan, kaya pala napakatapang ni Sara at padalos-dalos sa pananalita. Mukhang hindi parang wala siyang pinangingilagan. Remember doon sa isa niyang guys, sa isa niyang interview na sinabi niya, wala daw siyang kinatatakutan kahit yung sino daw, kahit mataas daw sa kanya. Ngayon alam na natin, no? Dahil ba hawak nila ang Korte Suprema? Dahil ba alam niya na kayang-kaya nila na kumbaga kayang-kaya nila na utusan ang Korte Suprema? Dahil ba ito sa tinatawag na utang na loob? Or at the same time, may involved na pera at pangako na posisyon?
Sabi ni 7C Animation, "Ma'am, pupusta ako. Alin ang mauuna, impeachment or ICC?" Pusta ako sa ICC, 'di naabot Sara Lustay sa 2028. Na-ICC talaga 'yan. Tama naman, talagang ano, aarestuhin naman talaga 'yan, ng ICC. Kasi kasama 'yan, kasama siya. Kasama po siya 'no, sa inaakusahan. Si, Antonio Tungpalan sinaklawan ng Supreme Court ang mandate ng Congress, which is clear violation of grave abuse of discretion. Tama po kayo, correct. Yan. Lynn Mariano, ang kalaban ni PBBM na ay around his circle of friends kuno, pero siyang tatraydor at magtatraydor. Tumpak. Tama po kayo. Michael Pangan, totoo po ba ang balita na may darating na warrant of arrest kay Batorni at Bongot Sara Duterte? Ang sabi po ni Trillanes, bago daw matapos ang taon, no, may darating daw na 2 o 3 warrant of arrest. Bago matapos ang taon or pagpasok ng 2026, may darating daw na warrant of arrest. Pero ang sabi niya, kay Bato at kay Bongo. Pero kay Sara Duterte mukhang hindi pa, no? Mukhang nasa hulihan. Medyo nasa huli kasi uunahin muna yung yung mga main player, no, mga main characters. Kaya nga inuna si Duterte kasi siya yung siya yung pinaka leader, no, ng grupo. Pagkatapos si Bato de la Rosa kasi siya yung PNP chief, tapos si Bongo, tapos yung iba pang mga PNP chief, no? Yan po yan. Michael Pangan, magaling din po si PBBM. Yan. Correct. Yan. Sabi ni Kokoy, "Ha, ha, ha, naniwala ka pa kay Trillanes? Ayun, may warrant of arrest na." Oh, Kokoy, hindi ka ba nag-iisip, Kokoy? Sabi ni Kokoy, "Ha, ha, ha, naniniwala ka pa kay Trillanes? Ayun, may warrant of arrest. Ha, ha."